Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang morning po sa inyong lahat. Salamat po at kayo nakatuon ngayon sa atin sa programang Gabay dito po sa 702 DZAS. Maaaring nakikinig din kayo sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. Picture lang namin ang nakikita nyo, pero naririnig nyo aming boses. Salamat po. At tayo'y magkakasama pa rin, di ba? So binabati natin ating mga listeners all over the Philippines and all over the world. Di ba, Dad? Yes. Huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay kabahagi ng kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, maaaring naririnig nyo kami dyan sa Visayas and Mindanao sa pamamagitan po ng DYVS. So, salamat! At dalangin natin sa loob ng 30 minutes ay meron po tayong mga mapupulot at ito'y magiging Kairos moment para sa atin. Okay, sige po, diyan po kayo. Diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. Tuwing nilipas ang araw ko, ika'y kasama ko. Ikaw lamang, Ama, ang tanging pag-asa. Mga problema'y nawawala na kapag ikaw ang kasama. Ika'y naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Hindi iiwan ni pababayaan, ang Diyos ay kasama ko. Ika'y naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Magandang plano'y nararanasan mula nang ikaw tanggapin ko. Umaawit sa'yo, nagkakalak ako sa tuwing lilipas ang araw ko, ika'y kasama ko. Ikaw lamang, Ama, ang tanging pag-asa. Mga problema'y nawawala na kapag ikaw ang kasama. Ika'y naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Hindi iiwan ni pababayaan, ang Diyos ay kasama ko. Ika'y naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Magandang plano'y nararanasan mula nang ikaw ay tanggapin ko. Ikaw ang buhay at lakas, kadena ko ay kinalas. Buhay mo ay inilaan, hindi malilimutan. Lahat ng tao ay pinasal, ikaw Jesus ang naging daan. Kay naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo.
Hindi iiwan ni pababayaan, ang Diyos ay kasama ko. Ika'y naririto kasama ko, hanggang wakas nitong mundo. Magandang plano'y nararanasan, mula nang ikaw ay tanggapin ko. Hindi iiwan ni pababayaan, ang Diyos ay kasama ko. Ika'y naririto kasama ko, hanggang wakas nitong mundo. Magandang plano'y nararanasan, mula nang ikaw ay tanggapin ko. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin simula kahapon yung mga poems, mga tula na anong touch, Dad? Umantig ng aking humipo sa aking puso. So ngayon naman, bago ko sabihin ang tulang to, naalala kong batiin yung ating mga kaibigan dyan sa Cabido UMC o Cabido United Methodist Church at gano'n na rin po kila Rowena Mariano and family. Naalala ko tuloy. Yan. Poems that touch my heart. Ang title naman po ngayon, Blessed Are They. O, di ba, Dad? Parang Sermon on the Mount. But Blessed Are They, sinulat po ni Wilhelmina Stitch. Okay. So, handa na kayo. Blessed are they who are pleasant to live with. Blessed are they who sing in the morning, whose faces have smiles for their early adorning, who comes down to breakfast companioned by cheer, who don't dwell on troubles or entertain fear, whose eyes smile forth bravely, whose lips curve to say, Life, I salute you. Good morning, new day. Blessed are they who are pleasant to live with. Blessed are they who treat one another, though merely a sister, a father, or brother, with the very same courtesy they would extend to a casual acquaintance or dearly loved friend, who choose for the telling encouraging things, who choke back the bitter, the sharp word that stings, who bestow love on others throughout the long day, pleasant to live with, and blessed are they. O, diba? Ang ganda naman. Blessed are they who are pleasant to live with. Nag-isip tuloy po ako, sino kaya ang pwede kong sabihin, nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil kasama ko sila kasi they are really pleasant to live with. Diba? Ang tunay na pagpapala ng Diyos, sabi niya, ay ang mga taong masayang kasama sa buhay. Sila ay ating pamilya na marunong magpasalamat sa bawat araw na kaloob ng Diyos. Sila yung kapag gumising, may ngiti sa kanilang mga labi, hindi agad nakasimangot, Dad, no? At sinasalubong ang araw na may kasiyahan at pasasalamat. Sila ay pamilya na may paggalang sa bawat isa at pinahahalagahan ng miyembro ng kanilang pamilya. Alam niyo kung bakit? May mga pamilya kasi na mas ginagalang nila yung kapitbahay o yung mga tao sa kapitbahay kaysa sarili nilang pamilya. May mga tao din na mas tinutulungan nila yung iba kaysa yung mga nangangailangan nilang kapamilya. Ang tawag doon plastic, nagpapakitang gilas, 'di ba? Pero sa iba, pero sa sariling pamilya at ganoon, 'di ba, Dad? So, yung mga taong may paggalang sa bawat isa at pinapahalagahan yung miyembro ng pamilya, pagpapala po 'yan. Sila rin yung mga kaibigan o mga mahal natin sa buhay na patuloy na nag-i-encourage sa atin at pinipigil ang dila para hindi makasakit ng damdamin ng iba. Sila po yung tunay na mga pagpapala. Kaya kung ikaw at ako, pinagpala tayo ng mga mapagmahal na pamilya
o kaya mga pagmahal na kaibigan o mapagmahal na church, lagi po tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, sila po ay mga pagpapala ng Diyos sa atin. Again, blessings are not defined in terms of finances. Tandaan natin yan. Blessings are defined in terms of loving friends and family. At kung hindi naman po ganito ang iyong pamilya, ay lapit po sa Panginoon. Manalangin sa Panginoon na tulungan ka upang pasimulan ng isang magandang pagsasamahan sa loob ng inyong tahanan. Ikaw ang maging catalyst sa tahanan mo upang sila ay matutong magmahalan. So, ibig sabihin, simulan mo muna ang pagmamahal sa kanila. So, simulang maging bahagi ng solusyon at hindi problema ng iyong pamilya. Maging pagpapala ka sa kanila. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay, The Mantle of Messiah, ang kapa ng Mesiyas. Opo, The Mantle of Messiah. Opo, ang kapa o balabal ng mga, ng ating tagapagligtas. Hango mula sa aklat ni Jonathan Cahn, isang born-again rabbi tagged to be the modern prophet of 21st century of the end times harvest. Mag-aral na po tayo. Mga talatang basihan, ating pong babasahin, Deuteronomio 31:7-8. Pinatawag ni Moises si Josue sa harapan ng kapulungan at ganito ang sinabi, magpakalakas ka at magpakatatag, ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupang ipinangako sa ating mga ninuno. At si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi kanya pababayaan. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Deuteronomio 34:9. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong ni Yahweh ang kanyang mga kamay at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang utos ni Yahweh. Sa unang hari 19:19, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 ang pares na toro ang ginagamit niya at kaagapay niya ang huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang kapa at balabal. Gawa 2:1-4 ang pagdating ng banal na espiritu. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, magkakasama ang mga disciples sa isang lugar. Biglang may umugong na ingay galing sa langit at malakas na hangin. Pinuno nito ang buong bahay at sabi, tapos may nakitang parang maliliit na dilang apoy at dumapo sa kanila sa mga disciples na naroroon. Napuno ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika o languages sa tulong ng Holy Spirit. Ano ang kaganapan? Dinala ako ng guro sa isang silid na hindi pa nararating, na hindi ko pa nararating. Ito yung silid ng damit ng chambers or chamber of garments. Ang pagkasabi nito ay kasabay nito ay may dinampot siyang isang kulay brown na akala mo ay blanket. Ito ay isang balabal. Pagkasabi niya, gaya ng isang balabal ng isang propeta. Ito nga ang isang balabal. Ang aking tanong na nag-uusisa. Ang garments o isang damit at balabal nga, ngunit hindi lamang yon. Mayroon pa. Ano pa ang mga yon? Ang balabal ay nagdadala ng tawag, ng charge o utos, ang ministeryo at ang anointing ng Diyos o ang pagpahid ng langis ng Diyos. Si Moises bago umakyat sa bundok ng Nebo, sa panahong yon, matatapos na ang kanyang ministeryo, sa kanyang pinataon ang kanyang kamay sa kanyang mga taga-sunod na si Josue, at ang banal na espiritu'y dumating sa kanya na kasama ng balabal ng kapamahalaan ni Moises. Nang si Elijah ay umakyat sa langit
Sa pagtatapos ng kanyang ministeryo, ibinagsak nito ang kanyang balabal sa lupa at dinampot naman ng kanyang tagasunod ang balabal at ang espiritu ni Elijah ay dumating sa kanya. Nakita mo ang pattern o pamamaraan? Tanong sa akin ng guro. Aba, opo, gets ko po. Maliwanag po aking sagot at ang matiyagang guro. Sa bawat kaso o kaganapan, ang lingkod ng Diyos na nagtatapos na ng kanyang ministeryo, bawat kaganapan o pangyayari, aakyat siya o ang lingkod sa langit, ito'y magbabadya ng pagtatapos ng kanyang gawain o ministeryo. Kung kaya't may paglilipat naman at ang pagpapasa ng balabal sa iba upang magpatuloy ang ministeryong naiiwanan. Opo, maliwanag po kung naunawaan, sagot ko sa guro. Ngayon, pansinin ang ministeryo ng Panginoong Hesus. Gaya ng ministeryo ni Moises at ni Elijah. Ang Panginoon paakyat na sa langit, kagaya nilang lahat, ang kanilang mga tagasunod ay laging naroroon at naghihintay. Ngunit sa sandaling ito, parang may kaunting pagkakaiba. Sa ating Panginoong Hesus, nasaan ang balabal? Ang lahat ay naroroon, ngunit may kaunting pagkakaiba. Ano yun? Walang balabal. Bakit nga? Patuloy kong pagtataka. Sumagot ang guro. Ganito iyon. Patuloy ng guro sa kanyang pagpapaliwanag. Ang balabal ng ating Panginoong Hesus ay masyadong malaki, kung kaya't hindi kaya ng iisang tao lamang. Ganon yun. Kaya't hindi darating yon sa isang disciples lamang, kundi ito'y dadalhin yung nag-iisa. Hindi niya kayang dalhin nag-iisa. Kaya't bababa yon sa kalahatan upang kanilang kayahin ang balabal ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya't bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ano ang naganap sa araw ng Pentecostes? Dumating ang banal na Espiritu sa mga alagad sa panahon ng Pentecostes. Amen. Ang balabad ng ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu, kanino ibinigay? Sa lahat sa kanila, sa kanyang lahat ng mga alagad, sa atin man. Amen. Kung kaya tayong lahat ay nabahaginan ng balabal ng ating Panginoon at ito nga ang kanyang balabal, tayo'y bahagi ng kanyang tawag at ministeryo dahil tayo nga ay may bahagi sa balabal. Tayo'y may mga bahagi rin sa kanyang anointing dahil sa bawat pagtawag mayroong anointing, pahid ng langis at kapangyarihan upang magawa natin ang ating assignment. Amen. Kung nararanasan mo ang iyong tawag sa pagsunod mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil nga ang iyong tawag ay nagaganap lamang sa balabal ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, dalhin mong lubos ang bahagi ng balabal ng Panginoong tagapagligtas sa kapangyarihan at kapamahalaan ng banal na Espiritu. Lumakad kang may kapangyarihan at kapamahalaan at gamitin ang mataas na tawag mula sa Panginoong Hesus na tagapagligtas. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. Amen. Balabal. Opo. Alam ko na nga, sasabihin mo Holy Spirit eh. Totoo po yun. Yes. Totoo yun. Kasi, ang banal na Espiritu ang siyang nag-empower sa atin to continue the work. Correct. Na iniwan ng Panginoon. Sa tingin ba natin, kaya ng disciples yun? Naku po, hindi. Amen. So, Diba? banal na Espiritu. Kaya yung may tawag Apa. ay, kabahagi. Opo. Kaya napakahalaga na dapat in tune tayo sa Holy Spirit. Ay, talaga. Kasi Diba yun ang po? magtuturo mula sa salita ng Diyos Opo. at sa tamang direksyon. Totoo po yun. At kahit sabihin na natin na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kung wala ang Holy Spirit Ay, hindi natin to give us maintindihan. insight. Opo. Alam mo, natatandaan ko, yun yun, a good example. Di ba po, I still go, hindi pa po ako tapos ng Hebrews, Daddy. Buong taon na ako, one verse at a time. Binabasa mo. Ang ginagawa ko po, one verse at a time. At nagdo-journal ka. Nagjo-journal. Napunta ako dun sa Hebrews 11:30, yung kay Rahab. Di ba, Dad? Tapos ang sinabi lang, simpleng-simple lang, si Rahab nagkaroon ng pananampalataya. Tinanggap niya yung mga spy.
hindi siya nakiayon dun sa taon, yung mga kababayan niyang disobedient. Kaya siya iniligtas ng Panginoon. Di ba, Dad? Pero alam mo, Dad, habang inaano ko po yun, pinag-aaralan ko. So, doon pa lang, sa unang-una ko pa lang nakita, ang Diyos, wala siyang, anong tawag doon, wala siyang favoritism. Kahit tinawag niya ang Israel ang pagkatawag niya sa Israel, favored niya yon kasi yun ang magpapahayag ng kanyang pangalan. Sa lahat. At saka nung kanyang plano, pinapahayag kasi sa isang puro nasyon na monotheistic, maraming paniniwalang Diyos. Eto ngayon ng Israel, para nagpahayag, ang totoong Diyos si Jehovah. Yun ang favor ni Lord. Pero makikita nyo, pag ang isang Gentile o hindi Israel ay naniwala dun sa Diyos ng Israel, nililigtas pa rin ng Panginoon. At tayo, Gentiles tayo, di ba, Dad? So that's one. Pangalawa, nakita ko, kailangan pala, kung tayo ay witness, tayo po ang nagdadala ng pangalan ng Panginoon, kailangan maliwanag yung ating liwanag. For example, na-recall ko, di ba si Rahab, nakatira siya sa ibabaw ng walls of Jericho. So nakikita niya yung camp ng Israel. I mean, I'm just assuming na gano'n nakikita niya. So nakikita niya at the wall, nakikita niya yung difference ng Israel at yung difference nandun sa Jericho. Kaya ako sabi ko, kaya nga naisip ko nga, Dad, sabi ko, dapat pala tayo bilang mga mananampalataya, talagang we live according dun sa ating paniniwala, pananampalataya, ang buhay natin, testimony ng katotohanan ng Diyos na buhay. Diba lalo na ngayon kapanahunan. Tapos, di ba po ang story ni Rahab, sinabihan siya ng spies, okay, pag iikot na kami, maglagay ka ng pulang ribo o kaya panyo. Or damit. Yung pula, scarlet, di ba po? Di ba po ang scarlet always represents the blood of Jesus, yung sa Passover, lahat yun. So, bali doon pa lang sa scarlet red na yon, scarlet cloth na yon, ng forwardly looking to what God will do. Di ba po? At saka, based pag pinag-aralan natin sa lineage ng Panginoon, dalawa yung Gentiles na kasama, si Rahab at saka si Ruth. So, pag titingnan mo yan lahat, alam mo, tuwang-tuwa ko, Dad. Ang dami kong naisulat doon lang sa isang verse. Pero sa akin, ang naging po sa akin, tayo kasi, Dad, tayo yung mantle nasa atin yung mantle. So, ngayon sa mundong ito na nakatingin sa atin, dapat namumuhay talaga tayo. Ayon dun sa layo ng Diyos. Totoo yun. Naku. Kasi kung hindi, ang laking naku po. Di ba po? Kaya ako'y naiinis. Sorry, Lord. Naiinis po ako, lalo na po dun sa mga leaders o kaya nasa politiko, na sinasabi nilang mananampalataya sila, pero hindi nila ginagawa talaga yung buhay mananampalataya in terms of integrity, in terms of honesty. Nako, mga kaibigan, hindi po dapat ganun. Marahil walang mantel, anak. Nagmamantel-mantelan lang. Kaya iba yun. Iba ang projection. Opo. Yun, maganda yung word ni Daddy. Ang ipoproject natin si Jesus. Di ba po? Let them see Christ in me. In me. Opo. So, yun din yung sabi natin. Every moment of our lives, dapat shining light tayo for Jesus. At mangyayari lang nga po yun kung meron tayong mantle of the Holy Spirit upon us para victorious tayo. Di ba? Kasi yung kalooban ng banal na espiritu ang sumasawata laban sa nasa naman ng laman. Opo. So, at tama yun, Dad. Makikita po nila yung difference natin from the world. Like for example, si Rahab, kita niya yung mga Israelita, kita rin niya yung mga kapwa niya taga Jericho. Di ba po? Kaya siya namili Ang pinili niya, dito ako sa bayan na to. Dito ako sasama. Dahil yung projection ng mga lingkod ng Diyos ay maliwanag. Opo, yung projection lang ng mga anak ng Diyos maliwanag. Di ba? Kaya na-impluensyahan yung ibang lahi at nagpasya ng tama. Opo, yun po yun yung nakita ko. The same thing dapat na mangyari para kung sino mang hindi pa mananampalataya, magpasya kay Jesus. Opo. At yung mantle ng Espiritu, yun ang gagawa sa buhay natin. Amen. Pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat doon sa truth na ito bilang iyong mga anak. Hindi mo po kami
iniwan o pababayaan. Hindi mo nga kami iniwan o pinabayaan. In fact, ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang banal na Espiritu para siya po yung magtuturo, gagabay, magre-rebuke sa amin upang lalo po kaming maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Yes, Lord. We are to be Christ-like in our lives, in our mind, in our thinking, in our hearts, in our walking. So Lord, salamat po dahil hindi kami nag-iisa. Salamat po. Sabi mo nga, everything, you have given us everything pertaining to life and godliness. Salamat po dahil pwede kaming lumakad ng may pagtatagumpay. Amen. Lord, today, naalala po namin, ipag-pray ang aming mga friends, si Benilda Mendoza Mabayo, si Cheryl Francisco, si Rachel Patriarca, David, si Rowena Togonon Peñaranda, ganun rin po si Annalyn Punsalan. Lord, sa mga nabanggit na mga kaibigan na today is their special day, dalangin po namin, Panginoon, na you will keep them continually in your grace and your mantle over them. At sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na nakikinig ngayon, ang dalangin namin yung mantle mo, Panginoon, of protection, of grace, of mercy, ang maranasan namin upang kami ay lalong maging ilaw at asin sa pinagkalagyan mo po sa amin. Marami pong salamat. Panginoon, salamat nga po sa banal na Espiritu na ipinagkaload mo sa amin at sa kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon. Ito po ang gagabay sa amin at siyang magbibigay ng kapangyarihan upang sa gayon gawin namin yung ipinagagawa ninyo at maluluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po at dinadalangin po namin ang aming mga tagapakinig kahit sa mga sandaling ito. Salamat po. Nakikiisa sila sa pag-aaral ng iyong mga salita at sila man ay hindi mo lalampasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Skies are blue. So mga kaibigan, nasa atin ang mantle ng Holy Spirit ng Panginoong Jesus. So we can be victorious. Tandaan. Amen. So we can choose to be victorious. Ano dad, no? Hindi na yung, ayoko na, ang hirap ng buhay Kristiyano. Hindi po. Meron tayong faith to move on. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva, Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. How do you do? They're really saying I love you. I hear babies crying. I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green.